Alright, update lang po tayo ngayon ng nilabas ng SEC advisory na kung saan nandito yung mga list ng mga illegal o unrecorded online lending platform ng mga online loan app at pati na rin yung mga fake na mga pages or websites na ginagaya yung mga registered na mga online lending app. Okay? So sa video ito, yun ang tatalakayin natin at pag-usapan natin para maintindihan at malaman nyo na umiwas kayo sa mga ganitong klase ng mga online lending platform o mga online lending apps, okay? Pero bago ang lahat, maglalambing ako na pakisuportahan po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong po yung simple yung pag-like, malaking tulong po yung simple yung pag-share. At para updated sa mga usapang online lending apps, pakihit lang po ang notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online lending app. Ako po nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ng mga suliranin ay ginagawang paglabag sa abusive and fair debt collection practices ng mga online lending app. At ako po hindi nangungonsinti na huwag magbayad ng utang. At hindi rin po ako abogado. Ako po ay simpleng mamamayan na kagaya ninyo, nagre-report lang din po ng mga abusive and fair debt collection practices ng mga OLA. Okay, so yun nga, sa advisory nga nila, na na-share ko na dito sa aking Facebook page, no, meron nga mga mangilan-ngilan na mga hindi otorisadong online lending platforms. At ang mga ito ay patuloy ang pagpapautang ng walang otorisasyon ay itinuturing na paglabag sa umiiral ng mga batas at regulasyon ng SEC at maaaring magresulta sa pagpataw ng mga administratibong parusa kabilang ang pag-issue ng cease and desist order. Pero manito yung pagpapasara ng kanilang online lending platform. Pag-file ng kaukulang kaso alinsunod sa Lending Company Regulation Act, Financing Company Act, Financial Products and Service Consumer Protection Act, Data Privacy Act, at iba pa ng mga kaukulang implementing rules and regulations. Okay? So yun nga, dahil nga marami na nagkalat ng mga illegal na mga online lending app, mag-ingat kayo dito sa mga babanggitin kong mga online lending app ayon mismo sa advisory ng SEC. Hindi akin to sa SEC po galing. So ito, yung mga illegal na online lending app na madadownload nyo sa Google Play Store. Unahin natin dyan si Fundra, okay? Then si Ginhawa. Then si Terra Bridge Loan Services PH. Si Peso Buddy Online Lending PH, Sigilon Simple Online Loans, Peso Bridge, then Peso Mate, sunod Peso Salon, then Peso App, Safe Online Cash Loan, Utang Buddy Financial Planner, Sibelco Smart Tracker. Okay, yun po. Yung mga nasa Google Play Store na madadownload nyo Ito, mga illegal po, mga binabanggit ko pa lang. And then, mga madadownload nyo naman ng mga illegal dito naman sa iPhone o dito sa Apple Store. Okay? Ito pong cashbash.ph online lending app, Credit Probe Personal Funds, Madacash Compare, Square Lane. Okay? Yun po, sa App Store naman po yung mga illegal na yan. Then, pasok naman po tayo sa mga illegal na mga websites ng mga online loan app na ma-search nyo. Pagka pinindot nyo o nag-search kayo sa website sa mga Google searches engine, okay? Ito po si Catch Cash, Global Credit Pros Corporation, Pesopal, Teramigo, Arpax Loan, Sigilon. And then, ito naman po yung mga copycat o yung mga fake na mga online lending platforms. Ito po yung Load Cash, Fake and Impersonating Copperstone Lending Incorporation. Ibig sabihin po, yung Load Cash na ito, meron po siya talagang lehitimong lending company. Ito po yung under siya ng Copperstone. Kapatid po ito ni Mocha Mocha. Pero sa fake ng mga online lending platform na kumakalat, siguro sa Facebook pages, sa mga social media, sa mga websites, itong si Load Cash ay ginagamit po ng mga peke o ginagaya lang yung kanilang pangalan. Okay? And then itong si Mabilis Cash, Pass, Peso Loan, Fake and Impersonating Cash, OLP of Mabilis Cash Financing. Okay, so ginagaya naman nito si Mabilis Cash, yung dating money lending na ngayon
mabilis mabilis cash financing na nagpalit ng kanilang lending company. Okay, so yun, mga ginaya naman ha, ginayang pangalan ng mga rehistradong online lending platform at OLA ng SEC. Okay, para malinaw lang. So, meron pa, kung gusto nyo malaman pa yung mga ganitong klase ng mga ano, yung mga legal naman o rehistradong online lending platform, pumunta lang po kayo sa list sa SEC website, list of recorded online lending platform, doon sa pag sinerch nyo sa Google, yun, no? So, yun yung mga rehistrado naman. Pumunta kayo doon sa list of recorded online lending platforms para mas makasiguro kayo. Kasi, sa totoo lang, napakarami na pong kumakalat ng mga online lending platform na mga illegal, lalo na sa Play Store, dito sa mga Vivo App Store, sa mga ibang mga Play Store ng kanilang mga unit, di ba? Yung mga cellphone katulad ng Samsung, sa Galaxy Store nila, dito nga sa Vivo, dami kong nakikitang illegal. Dito nga sa Play Store, marami kong nakikitang illegal. Yung mga nagpapanggap ng mga loan calculator, meron pa nga dyan, di pa nga niya naisama dyan yung home credit calculator eh. Meron pa nga dyan yung kung ano pa, ng mga sasabihin, loan, tawag doon, parang nagre-redirect na kunwari, isa siyang loan calculator o kaya naman isang financing advice na loan app, yung pala, magpapautang din. Tapos gagamit sila doon sa isang app na yon ng marami pang mga online loan app na illegal din na nasa loob. At doon yung ginagawa nilang sistema o organize ang pagpapautang na para hindi agad sila mahalata na marami pala sila. Kasi nagre-redirect yan sa mga iba pang mga system ng mga siguro sister company nila na isang online loan app. Katulad example mo yung Smart EMI, di ba dati? Meron ganun yung Smart EMI sa Google Play Store. Tapos nawala na lang bigla. Yun yung mga ganun, tapos magpapalit ng pangalan. Tapos meron pa dyan na buwan-buwan nagpapalit ng pangalan na mga online katulad yung sa Delicia, doon sa US Credit, yung sa isa pa. Meron pa akong naalala na ano eh, yung Peso 101 nakailang palit na. Tapos itong sila Cash X, yung Cash Shy, na dating Daloy Cash. Ayan, mga yan, nagpapalit-palit ng mga pangalan ng yung mga AB Orondia Lending Company siya. Basta, yung mga yan, pag nalalaman na ng SEC o kaya may nagre-report na sa kanila, yung mga nakalist dyan, magpapalit ng pangalan yan after a few months, after a few weeks, ganyan. Pag medyo na anuhan na sila, tapos papalimig ng konti, bago na naman yan. Di ba? Ganun yung style ng mga yan, para kunwari magmukhang bago, lalo na kung hindi kayo aware sa mga update ko, sa mga videos dito sa aking YouTube, sa Facebook page ko, tsaka sa TikTok ko. Kung medyo follower ko kayo or subscriber ko kayo, ako lagi yung may update sa mga nagpapalit-palit ng mga pangalan ng mga illegal ng mga online loan app. So, follow nyo lang ako para masubaybayan nyo yung mga ulam na same lang pero nagpalit lang ng mga pangalan at saka yung mga illegal ng mga online loan app, tsaka yung mga nare-rebook, and disorder, tsaka yung mga nare-rate. Ito po, ganito po yung content ng aking mga channel, ng aking channel at ang aking mga social media accounts. Okay, so sana nakatulong. Marami pong salamat sa ulitin.